Hi guys! Welcome back to my channel. I am Dayanara po. Kung bago po yung channel ko, welcome. So for today's vlog guys, gusto ko po mag-react dun sa mga news na lumabas with regards to student visa and other visas dito sa Australia guys. So kung interesado po kayo malaman kung ano po ang aking reaction sa mga news na to, without further ado, let's begin! So, unang news guys na gusto kong mag-react is with regards dun sa immediate closure ng dual study loophole na tinatawag natin concurrent study. So, dito kasi guys sa Australia, before ka po makapag-apply ng iyong student visa, syempre kailangan pumili ng course. And isa rin guys sa requirement na kailangan i-submit when you're lodging your visa already is yung ating tinatawag na confirmation of enrollment or yung COE natin guys. And dun sa COE guys, nakalagay yung ating course na aaralin dito sa Australia. And ang nangyayari guys dito sa concurrent study is pagdating ng estudyante dito sa Australia, dahil mahal yung course dun na in-enroll niya, is mag-shift siya sa mas murang course which is yung vocational or yung vet courses guys. And dun tayo nabutasan ng gobyerno kaya bigla nila itong clinose. And according guys sa statement ni Education Minister Jason Clare, this change will work to stop predatory second providers from enrolling students before they have studied for the required 6 months at their first provider. So dito kasi sa Australia guys, normally allowed ka naman mag-shift ng course basta tapusin mo guys yung first 6 months mo sa iyong uni or sa iyong school. And since nga na laman na tong loophole na to, maghihigpit na sila with regards to this matter guys. So ang reaction ko guys sa news na to is I think it's fair enough, especially dun sa first provider kasi from the beginning of your application up to pagbibigay nila sa inyo ng certificate of enrollment, nag-alat sila ng time guys. And then pagdating mo dito sa Australia ay ayaw mo na sa kanila and biglang iniwan mo sila sa ere guys, ginost mo sila. And syempre alam mo naman natin na ang mga schools na to, mga universities na to, pera talaga guys ang labanan. And hindi naman natin sila masisisi kasi may mga empleyado sila, nagbabayad sila ng mga bills, expenses din sila guys. So, ayun. Yan ang cycle dito guys ng pag-aaral. Reality talk, kailangan talaga ng datong. And kung hindi ka naman ready mag-commit sa kanila, tapusin mo lang yung first 6 months and then doon ka mag-shift. Kung hindi talaga para sa'yo, yung school na yon, at least trinay mo yung first 6 months. Hindi mo sila iniwan sa ere at hindi mo rin sinayang yung tuition na binayad mo for the first term, di ba? So, yun guys, yung aking reaction sa first news, which is yung sa concurrent study. So, ang second news guys na gusto ko pong mag-react is with regards dun sa financial requirement increase starting October 1. Kasi according dun sa mga article na nabasa ko, meron daw pong 17% increase from 21,041 magiging 24,505 na guys. Ang rason nila na binigay is because tumataas ang living expenses dito sa Australia, which is true naman. Pero grabe guys, yung 24,505 saan ko pupulutin yun kung ako yung nag-a-apply ng student visa dito sa Australia? Oy, kasi guys, way back 2015 I was in your situation din kasi nung nag-a-apply ako or nag-start ako mag-apply, hinanapan din po ako ng financial requirement and fresh grad ako nun guys. Saan ko pupulutin yun? Namumblema pa nga ako nun sa first tuition fee ko na first term eh. Tapos bigla mayroon pang financial requirement kaya na-shock ang lola nyo kaya tumagal po ang aking student visa application ng 3 taon dahil sa financial requirement na rason guys. And ang sabi dito, cost you need to show is your travel cost, living cost, and course fee of 12 months. So guys, nung nalaman ko tong news na to, talagang nalungkot ako kasi naalala ko na naman po yung aking application, yung pinakauna. Kasi pumunta ako sa Fortress noon meron silang Education Expo. Nakalimutan ko lang kung sa Dusit Tani yata yung expo noon. Eh, naalala ko, pinakaunang agent na nakausap ko is si Miss Jessel. Which is ngayon, meron na siyang sarili niyang education consultancy din. And naalala ko na talagang kinumputan ako ni Miss Jessel noon sa papel. Talagang sinulat niya kung magkano yung financial requirement na kailangan ko. And nashock ako guys kasi 2 million yata yung nandun sa computation ni Miss Jessel noon. Ngayon,
Kaya na-pending kasi natakot ako dun sa financial requirement, which is, saan ko kukunin yun guys? Fresh grad ako. Single parent yung nanay ko. Ang kaisa-isa naming, alam mo yung source of income niya, kasi hindi rin naman siya nag-work noon, is yung pension ng tatay ko. At the same time, yung lupa namin guys. Kasi nung namatay yung tatay ko, may nakuha kaming parang pera sa company niya. Kasi aksidente yung nangyari sa tatay ko. Nakuha namin yun yung pinang-aral ko sa college and high school. So, parang naubos na yun guys. Saan ko kukunin yun? Sabi ko nga. And may tito ako dito sa Australia. Oo, pero hindi ko naman sila pwedeng i-push na, Uncle, baka pwede nyo akong pautangin. Kasi guys, ang laki ng pera na yun. Almost 2 million yun guys. Siyempre, hindi rin naman natin sila mapipilit kasi meron din silang sariling buhay. Meron silang mga bills na binabayaran. And may bahay sila guys na binabayaran that time. I'm not sure kung meron silang sasakyan na binabayaran pa nun. Pero yung bahay kasi nila guys, talagang alam niyo naman ang bahay dito sa Australia, hindi mura. So I understand the situation. Kaya naghintay ako talaga ng 3 taon. Yung 3 taon na yun talagang bugbog ako sa pagre-research guys. Kung meron pa ba akong financial requirement, ganito, ganyan. So nung nalaman kong wala ng financial requirement, so yun, kinausap ko na yung nanay ko and awa ng Diyos, mayag naman siyang isang layong lupa namin. And yan, the rest is history. Nandito na ako, tapos na ako, and I'm working full-time. And bumabawi na ako guys sa Australia. Kumbaga, sulit naman yung aking mga nagastos kasi ngayon, yung kinikita ko in a year, yun yung aking tuition for my whole duration of study dito sa Australia. May mga factors daw guys na kino-consider ang department when it comes to financial requirement. Yung una dyan guys is yung whether the account is held in the applicant's name, the relationship of third parties to the applicant and the account holder. So kung may sponsor ka guys, whether the money in the account is lump sum or is there a savings history to accumulate the funds, how long has the money been in the account, where the account is held, if the money is held outside Australia, rules and regulations that allow large transfer of money for study purposes, and applicant's age, and then the family's individual circumstances, guys. And kung may sponsor kayo, kailangan nyo guys magbigay ng evidence of your relationship, like identity documents as well, like passport, paano kayo naging magkamag-anak, evidence of any financial support they have given you in the past. And then if you don't provide sufficient financial capacity evidence with your student visa application, unfortunately guys, your visa might be refused without asking for more evidence. Luckily ngayon, hinahanapan pa guys yung mga nakapag-lodge na hinahanapan ng financial requirement. So, binibigyan kayo ng chance i-comply yung requirement. So, evidence to show financial capacity. Deposits of money from a financial institution, government loans or loans from financial institutions, scholarship or similar support, annual income of parent or partner, how long has the money been in the account, where the account is held, if the money is held outside Australia, rules and regulations that allow large transfer of money for study purposes, and applicant's age, and then the family's individual circumstances, guys. And kung may sponsor kayo, kailangan nyo guys magbigay ng evidence of your relationship, like identity documents as well, like passport, paano kayo naging magkamag-anak, evidence of any financial support they have given you in the past. And then, if you don't provide sufficient financial capacity evidence with your student visa application, unfortunately guys, your visa might be refused without asking for more evidence. Luckily ngayon, hinahanapan pa guys yung mga nakapag-lodge na hinahanapan ng financial requirement. So, binibigyan kayo ng chance i-comply yung requirement. So, yun guys, yung mga factors na i-consider nyo with regards to financial requirement. So, ang third guys na news na gusto ko pong mag-react is with regards dun sa significant reduction ng 2023-2024 state and territories allocation for state sponsorship. So, alam naman po natin dito sa Australia, meron pong iba't ibang subclasses yung mga visas. And ang affected po dito is yung subclass 190 at subclass 491. Kasi yun po yung dalawang state sponsorship eh. And according dun sa table na nakita ko sa Facebook, which ililive ko po dito, grabe talaga yung reduction guys. So, ang total for 190 is 10,300. The previous year was 27,833. And for 491 visa naman,
Ngayong year, 6,400 lang yung allocation nila from 17,883. So guys, ang laking kabawasan nun, especially if ang inaasahan mo talagang visa is 190 or 491 kasi kulang ka ng points for the 189. So, grabe, nakakalungkot itong news na to. Ang laking sampal nitong kabawasan na to guys sa maraming nag-expect na makakapag-apply or makakakuha ng nomination through 190 and 491. So, ang reaction ko dito guys, dahil bumaba yung allocation ng 190 and 491, matindi na naman po ang competition, and syempre yung numbers na yun, hindi lang para sa isang skill. Ang daming skill guys na kailangan dito sa Australia. So, yung mga accountants, for sure, maiitsapwera na naman po tayo. Kasi, alam naman natin, ang priority ng Australia is health, teaching, engineering, construction, and yung mga IT, yan mga yan guys, ang kanilang for sure uunahin bago nila bigyan ng invitation ng mga accountants. So, ang number 4 guys is nakakagulat na news is with regards to the COVID visa ending guys. So, gusto ko magbigay ng reaction kasi malaking pasabog po ang nilabas ng government nung sinabi nilang mag-e-end na to, kasi naging speculation kung kailan ba talaga mag-e-end ang COVID visa. But ito na guys, meron na po talagang end date, which is gonna be February 2024. The visa will be closed to all applicants. But from September 2, 2023, the pandemic event visa will only be open to applications from existing pandemic event visa holders. So, ang ibig sabihin yan guys, kapag ikaw ay naka 408 visa na ngayon, is pwede ka pa pong mag-apply. Pero yung mga hindi pa po nakakapag-apply, huwag mag-apply kasi automatic yan. Hindi kayo kasali dun guys. And you will receive a 6-month visa. And then, magbabayad na kayo guys. Dati kasi ang alam ko sa 408 is libre siya. So, magbabayad na kayo ngayon ng, I think, 400 or 405 na fee para mag-apply ng COVID visa. And, nakaka-shock to guys kasi naging temporary relief ang 408. Especially if, wala ka nang ma-apply na visa and gusto mo pa mag-stay dito. And then, nagbibigay din doon ng chance para makapag-work ka full-time if kulang ka sa, ma-meet yung requirement for a certain skill for work experience. Pwede kang mag-408. Ganun yung ginagawa ng iba guys. Unfortunately guys, wala na po tayo sa pandemic era, kaya tapos na rin po ang COVID visa. So, ang number 5 po na gusto ko po mag-react is tungkol sa pagbabalik po ng length of stay to 18 months ng mga naka-temporary graduate visa subclass 485 graduate work stream guys. Kasi pre-pandemic guys, 18 months po yan. And then, nung nagkaroon po ng COVID, as a pakonsuelo for students, ginawa po nilang 24 months. So, balik na naman po ito. So, nakakalungkot kasi nabawasan na naman po yung time para maka-earn ng experience yung mga graduate ng vet courses dito sa Australia. And take note guys, hindi po lahat ng vet course graduate ay makakapag-apply ng temporary graduate visa. Ililive ko na lang po sa link sa baba kung ano ba yung mga requirement for temporary graduate visa subclass 485 graduate work stream. So, ang number 6 guys is ito yung topic na talagang gustong-gusto ko na talagang mag-react. And this is about the genuine student test. So, from genuine temporary entrant guys, babaguhin na nila into genuine student test. And early this year, na-mention na po ito ni Honorable Claire O'Neill dun sa media press con nila. And ngayon, may nailabas na kung ano ba yung focus nitong test na to. And ang sabi dito is, the focus of the test has shifted from assessing the applicant's temporary intention to Australia to assessing their genuine intention to study in Australia. Kasi nga guys, diba pag sa genuine temporary entrance statement, bawal nating sabihin na gusto nyo magstay dito after nating mag-aral. Ngayon, pwede na nating sabihin guys. And then, second one na focus is, the test will now include questions about the applicant's English language proficiency, academic background, and financial capacity to support themselves during their studies. This is normal guys, kasi ganun din dun sa GETE. So, ang third focus guys, is ito yung pinaka-importante, is the test will be conducted as part of the student visa application process rather than being conducted separately. So, additional info guys is the GTE is expected daw na mas mahirap to pass than the genuine temporary entrance statement. However, it is also expected to be more fair and transparent.
for me guys, I think mas maganda yung fair and transparent talaga tayo kaysa yung magsinungaling tayo sa ating visa application. Kasi, totoo naman talaga na, ayun, wala tayong balak bumalik ng Pilipinas if gusto natin mag-aral dito sa Australia kasi gusto natin bawiin lahat ng nagastos natin, and alam yun, mas maganda sa Australia kaysa sa Pilipinas, alam naman natin yan. And then, ang sabi rin dito, ito yung pinaka nagulantang ako guys, kasi the GST will be conducted by a visa officer in an interview guys. So, interview na siya guys, hindi na siya paragraph na magsusulat ka ng, alam mo yun, parang maalala mo kaya na essay. Interview guys, nashock ako. And then, the visa officer will ask the applicant question about the reasons for wanting to study in Australia, their plans for their future, and their financial situation. The visa officer will also assess the applicant's English proficiency and academic qualification. So, I think it's okay lang naman talaga yung pagbabago kasi para sa ikabubuti rin naman ng mga talagang genuine student na gustong mag-aral dito sa Australia. Kasi alam naman natin na marami talaga pumupunta dito sa Australia na ang intention talaga nila is to work, not to study. And then, nagiging apektado talaga guys kapag, alam mo yun, nag-falsify sila ng documents. So, nagiging negative sa country natin. Especially kung, alam mo, pumunta sila dito and then, they breach their visa conditions. So, it reflects on us as well guys. Especially dun sa mga future na gusto mag-aral talaga na genuine dito sa Australia. So, that's it for our vlog today guys. I hope nagustuhan nyo tong vlog na to, and kung may reaction kayo about the changes coming, especially sa financial requirement and sa GST, please comment down below, and I hope to see you guys on my next vlog. Bye! Wow.